Mga sanggay, buong coaching staff ng Ateneo ngayon ang nanganganib. So, maaaring makulong yung buong coaching staff ng Ateneo ngayon, mga sangkay, dahil nga po, kumikilos na po ang buong puwersa ng otoridad. Naku, matindi to mga sangkay, pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Shoutout pala sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Yung mga nagagwapuhan, nagagandahang mga solid sangkay na from 2017 up to now ay andito pa rin. At syempre kasama na po dyan yung mga bagong mga subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Comment down below hashtag solid sangkay. Kasama po ang inyong mga lugar. So, i-discuss lamang po natin to, mga sangkay, kasi kailangan po natin ma-address to. Kung walang mga katulad natin na may malawak na platform, no? Kahit pa paano may malawak tayong platform na magbabalita tungkol po dito, baka bigla na lang mawala ang issue, mga sangkay, ng ganun-ganun na lang. Kasi ang hinihintay lang naman po nila dito is kumbaga sa term ng iba, mapaglipasan. No, hindi po pwede. Ngayon, mga sangkay, eto ang balita. Ayon kasi sa report, gumagalaw na po ngayon ang CIDG at maging ang House of Representatives baka magkaroon ng investigation. Okay? Kasi may nananawagan na ngayon, mga sangkay, na isang kongresista. Matindi to. At unahin natin to, itong pulis. Kasi ayon po dito, ayan, itinuturing na persons of interest ang ilang school authorities kaugnay ng pagkasawi ng Ateneo varsity players na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay CIDG Chief General Robert Morico II, and not less than 3. Nako. Sino mga ito ang nagdala sa mga manlalaro sa Aurora? Sino kaya ang mga tinutukoy dito, mga sangkay? Hindi daw bababa sa 3. So ang tingin ko dito, buong coaching staff ito. At kung sino pa man ang involved sa pagdadala ng mga players nila sa Aurora. Kasi guys, matagal na daw po itong ginagawa. Ayon di umano sa mga sinasabi ng mga dating player ng Ateneo, naging mga sangkay, naging parang ritual na nila. Nadalhin sa Aurora, kung saan may mga malalakas na hampas ng alon, delikado ang lugar, doon dinadala. Alam mo yung sinabi po, mga sangkay, ng mga dating player? Talagang delikado daw po talaga yung training. Tapos, umaabot daw po sa point na yung katawan mo ay hindi na gumagana. Utak na lang daw. So, just imagine kung gaano kadelikadong training yun. Bakit ganun? Yung katawan mo hindi na gumagana, utak na lang. Kaya nga ang tingin ko doon, mga sangkay, etong nangyari kay Rene at kay Adeli. Ang tingin ko doon, napagod na yung dalawa. So, sobrang pagod sa kanilang training. Guys, umabot sa punto na nung tinangay sila ng tubig sa dagat, hindi na po nilang nagawang makaligtas. Kasi ayun po sa pamilya ni Rene at maging ng coach nila sa Davao, magaling na magaling lumangoy si Rene. Magaling daw po talaga. So ngayon, anong ginawa sa kanila? Na bakit magaling lumangoy, kahit magaling lumangoy, natangay pa rin ang galong-galong na lang. Kasi ako for me, ako kasi marunong ako lumangoy.
Kahit sobrang lalim niyan, kaya kong languyin yan. Kahit maalon, kaya kong languyin yan, basta dagat. Maliban na lang yung alon na may ba tawag doon, yung hinihigop ka pababa. Pag hindi ka pagod, kaya mo yun. Pero kapag pagod na pagod ka at pinulikat ka, yari ka talaga. Yun ang delikadong magiging katapusan mo. Kasi nangyari na rin yan sa akin, yung pulikat habang lumalangoy. Kaya nga naisip ko, kahit gaano mo kagaling lumangoy, kapag ka pinulikat ka doon sa gitna, pwede kang sumakabilang buhay. Ngayon, sabi dito, ito, tingnan po natin ang sinabi ng pulis. Sir, yung mga persons of interest, sila rin yung coaches and teammates? Mhm. Dalawang victim. They have the school authorities that will be that will together with the team. Together with the team. So, coaching staff nga ito. Sila po yung nagdala doon sa Mailan po sila, sir? Several. At least the three. Sir, yung mga So, tingin ko dito, buong coaching staff to. Persons of interest na po sila. Siyempre, kasama yung coach sila dyan. No? Ngayon, ito rin ang pasabog ni Navotas Toby Tiangco. Ayon sa report, Navotas City Representative Toby Tiangco nag-file ng resolution na humihingi ng congressional investigation sa dalawang player ng Ateneo de Manila University student athletes, focusing on accountability, safety protocols, and protection of young athletes under school supervision. Ngayon, yari kayo. 'Di ba? Sabi po, ayon sa report, mga sangkay, imbis na unahin yung pamilya ng mga ng mga player na to, ang ginawa po nila, prinoteksyonan pa nila ang kanilang school. Instead na manikluhod sa pamilya. Pinaperma pa nga daw yung iba, di umano ha. I don't know kung ano yung waiver na yan or yung mga player daw para hindi daw magsalita. Tiangco filed House Resolution 1112 on June 11, 2026 calling on the House Committee on Youth and Sports Development to conduct an inquiry into the deaths of Rene Baterbonia and Divine Adili, the two Ateneo men's basketball players. So, sabi ni Tiangco dito, whenever young lives are lost under circumstances that raise serious questions about safety and supervision, we owe it to the families and to the public to find out exactly what happened and who should be held accountable. Ayon po dito, kay Tiangco, we cannot bring Rene and Divine back. Yun ang masakit na side. But we can honor their memory by ensuring that the truth comes out and that everything or every institution entrusted with the welfare of student athletes is held to the highest standard of responsibility and care. So ayan, good luck sa kanila. Ako gusto ko din talaga malaman yung totoo dyan. Kasi ngayon, wala eh. Nag-iimbestiga pa at ang Ateneo, mga sangkay, masyado pong halatang may something na tinatago. No? So, kailangan malaman po ito ng buong Kasi yun yung tanong natin eh. Kasi may mga dating player. Pero yun ang sabi nila, tumatawa nga sila eh. Kasi may muntikan daw po talaga. Bago po kaila Rene, may muntikan na po. Nasagip lang daw po. At ang isa sa nagsagip na daw po doon, si Coach Tab. So, hindi pa rin sila tumigil kahit nangyari na yun. Sinundan pa rin ang sinundan. Then, ito na 2026, nangyari nga po ang hindi na mababalik. Sayang nga, mga sangkay, sabi ko nga,
nung napanood ko yung highlights ni Rene, guys, naisip ko, so sobrang galing ng batang to, baka maging NBA player pa to. Binuhay mo, dumadakdak sa harap ng maraming kalaban. Mukha ang dumadakdak. Sobrang gigil. So, talagang very talented. Ayon nga po sa mga PBA player, nang hinayang sila kasi sobrang talented. Hindi nila masyadong kilala si pero magaling din daw po ito. Siyempre, mga sangkay. Si Adili. Pero sa Rene, kilalang kilala nila. Napakagaling. Malaki talaga ang future. At magiging ano pa ng Pilipinas yun? Pride. Well, kayo, ano po ang inyong saloobin tungkol dito? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito pa isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.